siya sa realidad. Akala ho niya lahat ng kabalbalang pinaggagawa niya dyan sa Senado, approve ang sambayan ng Pilipino, di ba? Akala niya approve, hindi approve yan. Ikaw talaga, school bukol. Ano lang yan, balik ka sa Ibulaga doon, medyo effective ka doon. Pagka nasa Ibulaga yan, kala mo kung sino eh. Di ba, ano naman nila yun? Show nila yun, di ba? Show nyo yun, racket nyo yun. Walang kukontra sa inyo doon. Pero pagdating sa Senado, Brad, iba usapan na pagka nag-epal-epal ka dyan. Dahil may kalalagyan ka talaga dyan, Brad, sigurado. Hindi mapapalampas yan ang sambayan ng Pilipino. Dito tayo kay Ateng. Ateng! Banatan mo, Ateng. Naku, wala sound si Ateng. Ito. Nandito. Since last year pa. Pero nandito pa rin tayo ngayon. Alam naman natin ang pinaglalaban natin ay iisa lang. Walang iba kundi si BBM. BBM, bumaba ka na. Dahil ikaw ay weak leader. May kang bagahe. Kaya hindi kita binoto bilang Pangulo. Dahil ikaw ay isang weak leader. Anong ginawa mo sa amin? Nilulugbak pa kami sa pumuloy ng kahirapan. Bakit hindi ka pa bumaba? Ano pang ginagawa mo? Ang kakapal ng mga mukha nyo, hindi na kayo nahiya. Lahat ng nangyayari, itinitwist ninyo. Pero hindi nyo kami maloloko. Ang maloloko nyo lang ay yung mga binabayaran nyo. Hindi. Dahil ako, since tagal na, hindi ko talaga gusto mga Marcos. Di isa wala akong gusto sa mga Marcos. Dahil lagi ko tinatandaan ang sinabi ni Pangulong dating Presidente na si Tatay Digong, huwag basta ako. Sinabi ko sa inyo yan, weak leader. So anong ginawa nyo? Pinabayaan nyo pa, pinuupo nyo pa sa Malacanang. Hindi ba kayo hindi nyo ba naisip yung sinabi ni Pangulong Duterte? Basta ako, hindi ako nagkulang sa inyo. Pero so ngayon, ano nangyari? Di ba tama si Tatay Digong? Ayan, nangyayari na. Ano nangyayari na? 3 years pa lang ha? Sa 3 years na yan, ang dami ng mga hindi magandang nangyayari sa bayan natin. Bakit ngayon? Nandiyan pa rin kayo. Bumaba kayo, lalo ka na si Tambaluslos at si Sandy ko ha? Huwag kayong ganyan dyan. Kasi kayong lahat ay magkakasagwa. Kayo ang punot dulo. Kung hindi nyo pinirmahan, yung mga gaan ng year 2025, hindi mangyayari yan. Tapos sasabihin nyo, wala kayong alam. Bakit wala kayong alam? Naging Pangulo ka ba? Ikaw, Bongbong Marcos, lahat ng sinasabi ng mga nakapaligid sa'yo at yung mga gabinete mo, pag nagkamali yan, pagkakamali mo na rin yan. Ayun na nga mga kababayan, dito sa bahagi ng video natin na to, lilipat na ho tayo, ika nga. Lilipat na ho tayo dito kay Kiko Barzaga. Galit na galit yung mga yung mga dilawang Talyanista at Ensaymada, galit na galit ho. Dito kay Kiko Barzaga, inaano ba kayo ni Kiko? Ang binabanatan naman niya itong si Martin at itong si Zaldico. Ba't pinoprotektahan nyo? Ito mga kababayan, huwag kayo masyadong magpahalata. Nagpasyado kayo nagpapahalata na na ika nga bayad kayo di ba? Ito ang banat nitong si Kiko Barzaga. Si Senator Tito Soto, ang protector ni Speaker Martin Romualdez. Si Senator Ping Lacson naman, ang protector ni Senator diba? Biglang nag-react ho itong si Soto doon sa mga alingas-gas na papalitan ng kanyang amo. Ano sinabi? Ano papalitan? Sismis lang yan. Wala naman nagsabing papalitan. Maraming nagsasalita sa social media na ayaw na kay Soto, kailangan bumaba na. Huwag kayong masyadong ang tawag dito, kayo masyadong kapit to ko. Kung ayaw na sa inyo ng mga kasama nyo dyan, di ba pinag-usapan pagka may bilang babaan na? Yan ang hirap sa inyo, hindi kayo marunong sumunod sa usapan. Di ba simple lang? Si Cheese, Senate President.
noong napalabas nitong si Senator Rodante Marcoleta, yung dalawang di mabanggit na pangalan, hindi pwedeng banggitin na pangalan diyan sa mga pagdinig, bigla hong ang tawag dito, bigla hong nagkarigo doon. Biglang nagkarigo doon Masyado hong obvious na nagkarigo doon. Noong nabanggit doon nitong si Sara Diskaya at nitong si Curly Diskaya, si Martin Romualdez at itong si Zaldico, nagkarigo doon. Ngayon, hindi nagustuhan ng sambayan ng Pilipino. Gustong palitan si Soto. Ngayon, meron tayong problema. Anak ng toka. So, Laksan, ayusin mo Binabantayan ho kayo ng sambayan ng Pilipino. Baka akala nyo, lahat ng ginagawa nyo, approve. Hindi approve yan. Hindi approve yan sa sambayan ng Pilipino. Dito tayo, ito na nga ho ba sinasabi natin. Itong si Lab Diaz, bet na kumandidato si Vice Ganda bilang Pangulo, bumanat ho itong si Sir Jack. Kapanalig natin yan, di ba? Si Sir Jack kapanalig yan. Ika nga pagdating sa katuwiran at hindi basta-basta nadadala sa mga masasamang mga badding. Doon tayo sa mga good ding, di ba? Ito, yung mga good ding kaibigan nito si Sir Jack. Pero yung mga bad, ayaw ho niya yung mga yan. Ito, si Vice Ganda, bad na bad yan. Pangalan pa lang, bad na di ba? So pag naging presidente si Sir Vice. Hoy, Sir Vice. Ano ba to? Hoy, klase talaga pumanat itong Ibang pumanat ito si Sir Jack. Hoy, Sir Vice, si Sir Vice, sino? Si Ayon ng first. Wala lang, gusto ko lang pakita sa ating mga kababayan na pinapaluto. Wala na ba talaga kayong ibang mapili? Kami napaka-consistent namin. From day 1 hanggang day 2028, ika nga, Vice President Sara Duterte lang ang pambato namin. Kayo kung sino-sino na nalaman. Pati mga kabayo, isinasahal nyo sila naman. Martin Romualdez, hindi pwede. Sabi ko nun, ito si Vico Soto, baka pwede natin ilaban. Pababain natin yung age requirements. Hindi pa rin. Ngayon hindi talaga pumapasok yung mga gusto ho nilang gawing presidente. Wala na, desperate move na ho. Papasok ho nila, ito si Vice. Hoy mga pingklawan ayusin yung mga buhay nyo. Hindi perket ika nga yung tipong mukhang kabayo pwede nang maging presidente. Hindi. Antaan naman tayo dyan. Karapatan ni Vice kung gusto niyang tumakbo, wala namang problema. Baka yung magiging standard bearer ng opposition sa 2028. Ano naman yan, ika nga, open tayo dyan. Wala tayong problema dyan. Madaling balagbagin yan pagka panahon ng eleksyon. Ika nga, di ba? Ayun na. Rekta ho tayo dito kay Senator Alan Peter Cayetano. Ang pinanggigigilan niya yung mga panahon na to. Ng mga Talyanista at Ensaymada. Itong si Soto, pagka nakikita na larawan itong si Senator Alan Peter Cayetano, kinakabahan siya Di ba? Yung tipong, ito si Alan, magsasalita na naman. Madami na naman bibilib dyan, sigurado. Ito, Senator Alan Peter Cayetano, pakinggan natin yung kanyang mga words of wisdom kung tawagin ito. Okay? Yung bayanihan at pagtutulungan sa atin, yung talagang love others as God loves you, mararamdaman mo talaga sa Pilipinas. Ang problema nga, beyond our circle nung love, parang it's okay to cheat, it's okay to steal, kaya itong grabing corruption nangyayari. Yung lines of morality natin, urong ng urong. So parang pag konti pwede, tapos mas marami, konti okay din. Until yan, ghost na. Then pag may balik, di ba may commercial nung araw, yung basurang tinapon mo, babalik din sa'yo. That's another way of saying kung ano itatanim mo, yan din aanihin mo. And as a people, hindi ako nag-finger point na, as a people, we're all guilty. From vote buying, to cheating, to stealing, to lying. Diba? Sa Old Testament po, makikita niyo po doon. Let me address. In fairness pagdating sa usaping vote buying, mula nung tawag dito, nung nag-umpisa ho tayong bumoto, ni minsan, sa ating pagboto, hindi pa ho tayo tumanggap ni singkunduling. Yun pa lang hindi ko alam, yung mga pinapakinggan nyo, tumatanggap yan. Baka kahit hindi election, tumatanggap yan
in fairness yung mga binoto natin mula nung namulat tayo sa politika, hindi pa rin ho tayo ika nga nabayaran ng kung sino-sinong politiko. Pero pag panahon ng eleksyon, di ba, yung mga nakaupo, tapos nagbabayad ng mga kung sino, nagbabayad ng mga botante, kunin nyo, pero huwag nyo iboto. Ganun lang kasimple yun. Pera naman na sambay ng Pilipino yun eh. Diba? Ganun lang naman ho yun. Pero yung mga papasok sa politika tapos gustong-gusto nila makapwesto, yung pera nila yun. Ngayon, ang problema dito, unless na lang kung tatay niya, magulang niya, kamag-anak niya nasa politika, kagaya ng mga dynasty. Pagkabagoon sa politika, tatay mo, galing din sa pera na sambay na, kunin nyo pa rin, pero huwag nyo iboto. Address myself to different Christian groups, but is applicable to lahat, di ba? Importante repentance. Wala po talagang pagbabago pag walang repentance. And pag mag-repent ka, pwede ka mag-repent para sa buong grupo, for the whole nation. Walang mawawala po, walang masama. In fact, mabuti pag ang leaders natin ay humingi ng pasensya at nagsabing, nagkamali kami, Lord. We've done evil. Forgive us at may change. Di ba? Walang conflict yun po sa habulin, kung sino po yung mga most guilty, middle guilty, least guilty. Kaya yung punishment po, nandyan yan para hindi ulitin at gawin nung iba, di ba? So yung mga basics kailangan po natin matutunan. So yung problema po sa discussions ko kanina, yung trusting God, many times we say we trust God, pero sobra yung anxiety natin. At normal po yon. Kaba, stress, anxiety, di ba? So for example, nasa labas po, nag-aaral yung mga pamangkin ko dahil sabi ko, tama na yan, YouTube TV, kung hindi talaga kayo matutulog, aral dahil may exam sa Monday. Pinayagan ng parents sila one more night pero mag-aral daw. So pinapakita niya yung notebook na nagsusulat siya doon. So wala pong conflict yung sinabing I trust God and then nag-aaral ka, matulog ka na mahimbing. Ang problema yung parang ginawa mo na lahat and then you say trust God and then yung parang napaparalyze ka sa anxiety, stress, etc. So yun po yung lies sa utak mo na sinasabi ng devil na hindi mo kaya, babaksak ka, etc. And it will affect your sleep, it will affect yung pagkilos mo, di ba? So, halimbawa po, maraming may sleepless nights kasi guilty. Tama po yon na mag-guilty at tama magka-sleepless night para ma-lead sa repentance at saka sa pagbabago. Pero yung iba, hindi makatulog kasi paano ko mapangalan, pero wala naman silang ghost project, ginagawa lang yung trabaho nila. Diba? God did not mean for us to have anxiety, stress dun sa mga bagay na ginagawa natin yung tama. Dun pumapasok yung trusting God. But because we are human, we do hear voices. That's why sabi po sa Bible, my sheep know my voice. So mas malalim ang relationship mo, mas may trust. So di ba parang sa basketball po yan. Pag matagal mo ng kalaro, yung mga teammates mo, minsan kahit hindi ka nakatingin or pag sinabing trust me, papasa ko sa iyo bola basta't malibre ka. Wala kang anxiety or kung yung kabaman, nalalabanan mo yun kasi kilala mo siya, alam mo boses niya, alam mo tingin niya, alam mong papasahan ka ng bola. Pero kahit anong galing niyan, pagbago, hindi mo alam boses niya, hindi mo alam kilos niya, hindi mo alam tingin niya, 'di ba? Maliligaw ka. So, kaya marami pong naliligaw because they hear the different voices and then either nagkakapit sa patalim or inuuna yung gusto ng laman or kung anong mas madali o ano yung mas shortcut, di ba? So, I say this all in context ng self-governance. Yung pagbabago na gusto natin sa Pilipinas at sana ma-experience natin lahat po, no? O ano man ang age natin. But me, I'm in my 50s. I really hope yung mga teenagers ngayon, you will have the kind of government, the kind of culture, the kind of character, integrity na nakikita nyo sa Japan at Singapore. Sana po, hindi yung katulad po na nangyayari sa US at iba pong gobyerno, lalo po dito sa Southeast Asia na may mga lugar din na whether it's discrimination or fighting or military rule. Yes, democracy is messy. But it's not supposed to ruin our lives, di ba? Hindi po pampasira dapat ang democracy, hindi po pampasira ang gobyerno. Pampabuo yan. Kaya ang gobyerno po is there to promote good, prevent evil, but align the country with yung will ng Panginoon.
Kaya nga pag nag-pray tayo, di ba, your kingdom come here on earth as it is in heaven. Nag-align tayo kung ano ang kingdom ng Panginoon sa heaven kasi perfect yung kingdom niya sa heaven. So hindi po ako magpapakahaba masyado dahil medyo maraming lakad tomorrow. Ayun na nga mga kababayan, dito na ho na tatapusin. May lakad pa. Busy ho bukas yang si Senator, Senate President, Senator Alan Peter Cayetano. Palakpakan ho muna natin ang ating, ika nga, gustong-gustong maging Senate President. Kasi, lagi nila sinasabi, last bastion of democracy. Anak ng tokwa. Ano last bastion of democracy nung sinabi nito si Martin Romualdez, pwede ba? Senate President, wag na natin ibalik sa Senado itong si Bryce Hernandez. Last bastion of democracy, binatukan itong si Tambaloslos, di man lamang nakakana. Lang yung yan. Neto, dito na ho tayo sa isa sa mga tinatrabaho ngayong mga panahon na to. Ito, ganito lang naman ako Simple lang naman ho tayo dito sa PH Update. Kung itong si Senator Joel Villanueva, talagang kargado yan, pas panagutin siya. Di ba? Wala tayong problema dyan. By all means, sige, kasuhan nyo yan. Ika nga, bulat-lat nyo, kahihiyan yan sa madlang Pilipino. Wala tayong problema dyan. Di ba? Wala tayong problema dyan. No? Yung mga larawan nitong si Alcantara, pero kasi tayo, kumbaga marami nang nakuryente sa mga ganyang klaseng picture-picture. Dahil di tayo masyadong nadadala dyan. Porket magkasama sa picture, meron. Lahat pala ng mga nakasama nitong si Marcos Jr. doon sa larawan doon sa doon sa anong tawag dito doon sa issue ng Pogo, di ba, nung panahon ng kampanya, mga kasama niyan, yung mga big time Pogo, di ba, magkakasama sila, picture sila nitong sila Lisa Araneta Marcos. So, wala nang problema sa mga congressman. Tapos nung itong si hindi ko pinagtatanggol ako dito kung itong si Jingo Estrada at itong si Joel Villanueva at kung sino pa mga senador na talagang tumanggap ng payola diyan sa korupsyon na yan, dapat tong managot yan. Pero dito nakikita natin yung pattern Yung mga nagsasalita, yun ang pinapatahimik. Senator Dante Marcoleta, tingnan yung ginawa sa kanya. Noong merong kinahantungan ng hearing, kaya tayo, sige, bigay natin sa kanila. Maganda yung adhikain nila. I mean, talagang may karga na. Pagbigay, sige, assume tayo na kargado talaga tong si Joel Villanueva. Pero dahil doon sa kanilang mga kabalinto na pinaggagawa, kagaya ng pagpapalit ng liderato, kagaya ng pagpapalit ng chairperson ng Blue Ribbon Committee, pati itong ipagpalagay na natin hindi ho totoo yan. Kumbaga, assuming, sige, bigay na natin sa kanila kahit paano. Kargado talaga, nadadamay. Yung mga matitino nilang desisyon doon sa mga palsipikado, di ba? Ano yung mga palsipikado nilang desisyon? Yung pag-alis dito kay Chis Escudero at pag-luklok dito kay Soto, isa ho yan sa mga para doon sa mga senador na bumoto dyan. Marami rin kasing bagay yung iba dyan Yung tipong banat sila ng banat dito kay Joel Villanueva at dito kay Senator Jingo Estrada, banat sila ng banat pero sila din ho, napakaraming bagahe. Mantakin nyo yung si Soto at si Lacson, kakalantari nila yung si Martin Romualdez at yung si Marcos Jr. Kumbaga, ang sambayan ng Pilipino dito, pinagkakaisahan itong mga individual na to. Yun ho ang totoo dyan mga kababayan. Yan ho ay walang halong pambubola. Yun ho ang nangyayari dito. Pinagkakaisahan ho nila ang sambayan ng Pilipino. Kung hindi ba naman nila pinagkakaisahan, nung nabanggit ang pinsan nitong si Marcos Jr., nitong si Martin Romualdez at itong si Saldico, bigla-bigla magpapalitan tayo? Anak ng Petrang Garapata. Senator Joel, ano masasabi mo dyan? Jay? Yes, Senator Joel Villanueva is recognized. Thank you very much, Mr. President. May I just be allowed also to join the party and find out if our mentor, our good friend, our Senate President Pro Tem, Senator Ping Lacson, would yield to some questions from this humble representation. Certainly, from the distinguished gentleman from Bulacan. Thank you, Mr. President. First of all, at the onset, again, as I mentioned last time when the gentleman from Cavite delivered his privileged speech, I am deeply grateful and appreciative of his desire to ferret out the truth, and most especially not just to point out the real culprits of this multi-billion, if not trillion, well-oiled machine being perpetrated by syndicates in our country.
I'd like to put on record, Mr. President, my deep thanks and gratitude kasi sa pangalan po ng mga kababayan natin sa dakilang lalawigan ng Bulacan. And nung kanina po habang nagsasalita kayo, Ginoong Pangulo, touch na touch po ako kasi ako na mismo yung nagsabi dito 2023 na paulit-ulit na lang po ito. And 2024, in fact, binanggit ko din po, Ginoong Pangulo, na yung mga kababayan ko. And even I, Mr. President, even I actually thought wala na talagang mangyayari dito dahil masyado ng embedded yung sistema ng korupsyon, lalong-lalo na po sa flood control. Maraming salamat, Ginoong Pangulo, doon din sa binanggit kanina ni Senator Ping na importante yung resibo. Importante Yan, yung na sa resibo. pagbabanggit ng mga individual, not because may good name was mentioned a while ago, Mr. President, pero talagang tama po yung sinabi ni Senator Cayetano na ganun ho yung sitwasyon ngayon. If you cannot convince them, confuse them, bring out names, walang ebidensya, walang resibo. Kaya po kanina yung binanggit ko, and I'm not just defending myself, na I'm not just categorically denying it, but saying na may resibo tayo and very easy to verify itong mga documents. So I appreciate it, Mr. President. Let me also put on record, Mr. President, matagal na naman, Ginoong Pangulo, Senator Ping, you've known me for as far as I can remember when I entered politics. Nagsimula pa tayong magkasama doon po sa ease of doing business. Nang ease of doing business, nagsimula po tayo dun sa Anti-Red Tape Act. Bagitong-bagito po ako bilang kongresista. Bagitong-bagito po ako bilang kongresista nung tinulungan niyo po ako nung lumabas din ho yung pangalan ko at kayo ho, and a lot of people don't know about this. You helped me by connecting me to NBI agents and those experts who can actually clear my name dahil sila yung nakakaalam ano nga ho ba tawag doon sa Yung handwriting expert. handwriting experts, Mr. President. So salamat po, Mr. President. 2019 pa po nawala yung complaint na yun, and kayo po yung dahilan. And I rose here again, Mr. President, because I wanted to find out and learn again from you being an expert investigator, Mr. President. Alam niyo po, yung binabanggit niyo po kanina, I have two questions lang kanina, three questions, Mr. President, but the two questions were already raised by Senator Cayetano. Ang one question ko lang that I would like to raise is, yung pong binanggit nyo kanina doon po sa text message ni Yusek Cathy Cabral, and inulit ko po if you can show it again, sinulat ko po dito, nakalagay dito, ma-vet ko, redundancy, overlap, prior funding, and correct location. Binanggit din ni Senate President Soto yung kahalagahan ng ginagawa natin dito. We are here in aid of legislation, kaya tayo nag-iimbestiga. Ang tanong ko lang, Ginoong Pangulo, Mr. President, sa gentleman from Cavite, doon po sa text ni Yusek Cathy Cabral na mabet ko yung redundancy, overlap, prior funding, correct location, etc. Nagawa po ba ito dito sa sinubmit na 2026 NEP? Kasi tinitignan ko lang po itong NEP na sinubmit. Sa sariling gana po ng aking pagsasaliksik, napakadami po ng redundancy, overlapping, prior funding, at correct location, Mr. President. Yes, Mr. President. Kaya naman po pinayagan natin na magsabit ng errata yung agency, which is the DPWH in this case. Pero hindi tayo bound na sundin lahat yung kanila sasabit na errata, of course, because it is already within the jurisdiction of the Congress to deliberate or examine, analyze the National Expenditure Program. Kaya nga po nakapagsabi ako noon na hindi po pwedeng ibalik yung buong NEP because in the first place, hindi naman po yun budget measure, yun po ay proposal lamang. Yes. At binigyan na sa atin ng executive branch at it's up to Congress to make amendments. But then, kasi masyadong voluminous, minabuti natin na okay, papayagan namin kayo at si Secretary Vince Dizon, sabi niya by September 15, ready na siya na ibalik yung o isabit yung errata. But
the National Expenditure Program remains with us. So, kinurek ko po yun kasi ang sabi ng House, altogether balik yung NEP, which is not allowed. Ano? Yeah. Hindi ito against procedure po ito. Bawal po remand. Bawal ang remand. Tama, Okay. bawal ang remand. Thank you, Mr. President. And as I cannot agree more with the statements made by our distinguished colleague. I totally agree. But baka sabihin din po ng mga nakikinig, naisip lang yata ni Joel yan. Thank you for showing it again. Yang naisip lang yata yan ni Joel, no? Kasi yung binabanggit po ng DPWH at dun po sa text message na ating pinag-uusapan, sabi ho, para ma-vet for redundancy, overlap, correct location and alignment to national priorities consistent dun sa menu. Dun ho sa NEP na... Ang tawag po rito, sugar coating. Thank you, Mr. President. Para mas magandang tingnan na hindi naman arbitrary. Kunyari po. Yeah, Kasi kunwari. gusto kong sabihin at muli, para to put on record, Mr. President, na tayo dito sa Senado, nagtatrabaho tayo. Tayo sa Senado, when we speak, we have... Bulahan yesterday, Rigodon tomorrow. Yeah. Yan ang mga caption, di ba? Bulahan today, Rigodon tomorrow. Naku, pagka naririnig ni Soto yung Rigodon, Brad kasi naman, 9 yung nasa minority. Minority usually 3, 4, ganon. 3, 4, 5, yan yung mga minority. Ganun nakararami yung tipong, kakana kayo. Sige, kumana kayo. Kana. Yung ganun eh. Brad, 9 yung minority, 9. Yung isa mayroong kapatid doon. Si Pia Cayetano, kapatid niya yun. Pagka tumakbo yun, automatic 10 na sila. Nabawasan ka na ng isa. Yung magkapatid na, ano pangalan ito? Magkapatid na bilyar, pagka sinama mo, sige, banggain na natin yan para sa bayan. Yung, anong tawag dito, yung pangalan ng issue nila, yung prime water, tsaka yung tax na sa yung kinukuha mga dokumento daw sa mga kumpanya ninyo na pinagmumulta na kayo ng kalaki-laki, bahala na yan, para sa bayan, di ba? Malay mo, lumipat bigla. Kaso marami nga silang issue ngayong mga panahon na to. Medyo, hindi naman siya naiintindihan, pero yan ika nga, hindi naman karamihan sa mga hindi naman talaga para sa bayan. Ginawa rin naman siguro yung mga bagay na yun. Magaling kasi itong administrasyon na to na gumawa ng issue. Gaya ng kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mantakin nyo, paglapag pa lang ng di ba? Paglapag pa lang ng galing sa Hong Kong, lipad papuntang Dahig. Kagaya kay VP Sara, wala namang problema confidential fund, nagawa nila. Kaya takot na takot itong mga bilyar. Alam nila na pagka hindi kayo, babalikan namin kayo. Yayari kayo sa amin. Takot din kasi meron track record itong administrasyon na to na talagang malupit, manggipit. Di ba? Receipts. May resibo po tayo. No? For example po, dito sa NEP ng 2026, gusto ko lang banggitin, no? I can name at least 10, Mr. President. 10 double appropriations, no? At overlapping. Siguro, unahin ko yung dun sa Malabuyok, Cebu. 2 po yun sa page 1259 at 1259. Pareho po, no? Doon po sa Kapas Tarlac, meron din po 2, page 1306 at 1306. Doon po sa Muntinlupa, Sukat, 145, 145, pareho din po. Lapu-Lapu City, 2 din po, page 1588, 1588. At ganun din po, doon sa Lapu-Lapu City, 3 doble ito. So, 6 po yung item, pero halos pare-pareho po, no? I think si Senator Zubiri would also want to look into this. Sa Bukidnon, meron din po 1435 at 1485, page 1435, page 1485. Ito po ay Barangay Road po ito, 50 million and 10 million. So ito lang po yung gusto kong sabihin, Mr. President. No? I wanted to share this because if you recall, Mr. President, distinguished colleague from Cavite, I made this question last time about putting the budget in the NEP. And kayo mismo sabi nyo nga po, it's already been happening and maganda nga po na pinakita nyo to. In aid of legislation, paano ho ba natin ito i-stop, Mr. President, na dun pa lang sa NEP, tila baga hindi na nasusunod yung executive. Dahil
kung tama po na pinapakita niyo po ito, inilalako na nga po inilalako na po nila, and chances are hindi lang po kay Senator Soto, sa ibang senador at sa mga kongresista. And if this happens, ang legislator naman, kung makita for example na isang ghost project yung nangyari, tulad po ng nangyari ngayon sa aming lalawigan ng Bulacan, napakadami po, madideny lang po easily nung isang legislator, sasabihin hindi kanya yun at executive, Mr. President. So again, Mr. President, I am here to look into the truth, paano natin mahuhuli itong mga miyembro ng sindikato na ito na umiikot para gahasain ang kaban ng ating bayan, Mr. President. Mr. President, merong transparency hub yung DBM, pinutap nila, no? Ang sa ngayon, hanggang NEP lang daw. So I suggested during the DBCC hearing, I think that was the second hearing, na-expand nila all the way to the GAA, yung sa enrolled bill. Ang problema nila, they cannot also dictate on the legislators, meaning both houses, na maging transparent to identify the proponents of the amendments. Kasi kung wala tayong record, wala tayong minutes, wala tayong transcript, hindi talaga natin matitrace. So it's up to us, no, as a body, anyway, collegial tayo, baka pwedeng we set the example in the upper house na kung saan we identify each and every member of the Senate to identify himself na siya yung proponent ng isang particular or several amendments na sinabit sa chairman ng Finance Committee. And we hope sana yung House of Representatives will follow suit. Kasi without the other house, kalahati lang yung effort natin. Dahil kung ayaw rin mag-identify ng mga individual congressmen, kung sa kanilang galing yung amendment, yung proposed amendments, wala rin. Kasi doon po nawiwili, actually. Pero if we can only, make it a point na each and every proponent of any amendment is properly identified, sinabi ko na rin po ito, at least merong shared responsibility. At kung ako yung nag-introduce ng amendment, babantayan ko dapat yung proyekto kasi baka magkaloko-loko, may balik sa akin. Yeah. And I hope we can be one in this effort, Mr. President. I am with you, Mr. President, distinguished colleague from the great province of Cavite. It's just that nanlata ako nung sinabi nyo na at pinaalala nyo sa akin na it takes two to tango na kailangan both Definitely. houses, Mr. President. Because ako ho, for example, Mr. President, perhaps I could be a exhibit A, Mr. President, of what has been happening, because easily they can pinpoint anyone na ito project mo, etc. without having anything, Mr. President. While if we are to propose an amendment and say this is my amendment and you defend your advocacy on the floor, then there's no way na pwedeng mag-imbento against anyone here in the Senate. When I responded to you na it takes two to tango, ang gawin lang natin, let's follow the lead of the Senate President. Kung may nag-offer, i-reject natin. Let's follow the steed of the Senate President. Let's follow him. Di isa lang yung nagtatango. Hindi mabubuo yung sayaw, hindi ba? But if the legislator being offered to make insertions, nag-bite siya at nagbigay siya, and then sira na yung kamada. But if the senator or congressman would deny such offer or request, then it will not happen, Mr. President. As in the case of the Senate President, he declined, so hindi nangyari. Pero kung nagsubmit siya ng 500 million as of